Hello po sa lahat. Magandang araw po. So, sa araw na ito, ituturo ko sa inyo para po ito sa mga baguhan, first timer po sasubmit ng tax form sa BIR. Ano-ano yung mga dapat niyo pong isubmit, okay? So, makikita niyo po, ito po yung tinatawag na Certificate of Registration o maaring maririnig niyo po na COR ang tawag dito. So, kung ang business niyo po ay talagang simple pa lang, bago pa lang, maaring simpleng ganito po ang makukuha niyo. May mga tax type pong percentage tax, individual income tax, okay, may mga sinasabi rin na responsibilidad dito kung papaano or not kung papaano, kundi kung kailan niyo po dapat i-file. Pansinin niyo po yung percentage tax quarterly dito walang nakasulat. So, hindi po ibig sabihin yan ay hindi kayo magpo-file. So, ang gagawin po ninyo, syempre magre-research kayo, kailan po ba dapat to i-file. Okay? So, ipakita ko po sa inyo yung kadalasan na deadline ng pagpa-file. Kung halimbawa po, nakita nyo ron, halimbawa po, ito 2551Q, di ba po, ito nakita nyo, 2551Q. So, kung first quarter po, ang covered period po niya mula January 1 to March 31. Ang deadline po ng pag-file niyan April 25. So, pagkatapos ng March 31, dapat po mag-file kayo ng between April 1 to April 25. So, ganyan po ang pag-analyze po ng 2551Q. Ngayon, ito naman po isa, yung income tax, ito naman yung 1701Q. Ano naman po yung 1701Q? Ito po yun. 1701Q. So, sinasabi niya na rito yung filing due date. Kung first quarter daw siya, on or before May 15. Yung isa naman pag second quarter, August, tapos yung third quarter, November. Okay? So, first quarter, ulitin ko lang po, January 1 to March 31, May 15 po siya. So, mula April 1 to May 15, mag-file daw po at saka magbayad kung may babayaran. Second quarter, April 1 to June 30. So, ang deadline naman yan is August 15. So, pwede ka mag-file at magbayad mula July 1 hanggang August 15. Kung halimbawa, nag-open ka ng business mo August 1, so, magpo-fall ka sa third quarter. Ano ba yung third quarter? Mula July 1 hanggang September 30, magbabayad ka mula October 1 hanggang November 15. Okay? So, tatanungin mo, so, paano ko siya gagawin kung mag-file ako para naging handa ka na ano na ang gagawin mo? So, ganito po siya. So, may business ka na, malalaman mo na magkano na yung benta mo mula July 1 to September 30. So, kung halimbawa, nag-open ka po ng August 1, so mula August 1 hanggang September 30. So, hindi porket October na, isasama niyo po yung October. May tinatawag po tayong cut-off. So, kung nag-open ka po ng business ng August 1, diba, ang coverage po niya mula August 1 hanggang benta mo ng September 30. Okay? Ano yung i-report po ninyo? Lahat po ng benta. Kung halimbawa po nagbibenta kayo na ang produkto ay halaga is halimbawa 300 pesos at nakabenta po kayo mula August 1 to September 30 ng 10 items. Okay? So, ang 10 items po na yan ay sabihin na nating 3,000. Okay? Yan po yung i-report nyo. Pero sabihin mo, sa 10 items na yun, binili ko yan sa supplier. Halimbawa, supplier na ang halaga niyan is 50 pesos times 10. So, ang puhunan niyan sa nabenta mong 300, 500. Anong gagawin ko doon sa 500? Pwede ko bang ibawas yun sa 3,000 less 500? Hindi po. Ang pagre-report po nito, kung halimbawa pong i-report nyo yung 1701Q, pero ang inelect nyo pong tax rate is 8%. 8% po. Hindi po nyo pwedeng bawasin yung 500 sa 3,000. Okay? Pagbabasihan nyo po yung 3,000 po. Okay? Magagamit mas mababawas nyo lang po yung 500 sa 3,000 kung ang inilet nyo pong tax rate is tinatawag po nilang itemized deduction. Ang itemized deduction, ibig sabihin po, isa-isa nyo yung mga
mga expenses nyo sa business, ibabawas sa lahat ng benta, tapos kung ano man po yung natira doon, yung po yung inyong babayaran. Pero hindi po ninyo ito gagawin kasi medyo maraming requirements po ito. Meron po kayong ipiprepare ng mga additional documents at the end of the year. Ang pinakasimple po is gamitin yung 8% na tax rate. Okay? So, paano naman po siya gagawin o babayaran? Kung halimbawang first time nagkaroon ka ng business ng August 1, tapos ang benta mo is 3,000 nga mula August 1 until September 30. Ganito po siya. Pupunta po kayo sa BIR website. Okay? So, tatype niyo po siya dito, bir.gov.ph. Tapos po, punta po kayo sa bandang ilalim. Yan, hanapin niyo po yung tinatawag na EBIR forms. Okay? Tapos po, pagka punta niyo po dyan, hintayin niyo po yung ito po, offline EBIR form package 7.9.4.2. Click here daw. Tapos po, pindutin niyo siya at nakita niyo siya, mostly, pupunta po siya sa computer niyo na downloads. Pag nakita niyo po siya sa downloads, magde-default po siya. Ito po, desktop downloads. Pindutin niyo po siya at i-download niyo na po ganyan. Next, yung. Tapos pag nakita niyo na po itong EBIR forms, yan po, EBIR forms hanggang next, mapupunta na po siya sa C drive nyo. I-cancel ko lang po ito Yes. Kasi meron na po ako. Nasa C drive po, ito po siya. Pakikita niyo po ito yung EBIR forms, okay? Tapos sa EBIR forms, hanapin niyo po itong logo na to, BIR forms na yun po ang pipindutin niyo. Okay? Pag pindot niyo po niyan, ganito po itsura na lalabas niyan. Okay? So, halimbawa, napindot na po natin. No? So, ganyan. Alright? Tapos po, simulan nyo na pong i-fill out yung profile nyo. Ano yung PIN. Halimbawa po, nasulat ko na po ito. Ito yung halimbawa lang, ha? Yan. Ito, kung ano po yung nasa COR nyo, dito po na PIN, yun po ang kukopyahin nyo. Okay? Tapos, itong code, halimbawa, dito po makikita yan, yung RDO code. Kukopyahin niyo po siya. Dahil nakapag-sulat na ako dati, ito lang po yung kinopya ko. Pero sa inyo po, kung ano po yung nakasulat sa COR nyo. Tapos, yung line of business, siya po yung makikita sa bandang ilalim, na hindi ko lang po na-snapshot, pero may line of business po, kukopyahin niyo rin po yun doon. Tapos, pangalan nyo, kung ano po yung nakasulat dito, na taxpayer, yung pong isusulat nyo rito. Apelido, pangalan, tsaka middle name. Yung registered address, kung ano po yung nakasulat dito, yung po ang kukopyahin nyo. Yung zip code, kung ano zip code ng address nyo. Phone number, kung ano yung phone number nyo. Cellphone number pwede. At importante sa lahat, yung email ad. So, kung yung email address nyo po ay dapat po ang lalagay nyo dyan, yung nabubuksan nyo. At ako, ang suggestion ko po, ito po yung suggestion ko, mas maganda po kung Gmail. Okay? Tapos, pagkatapos nyo po magsulat niyan, pag pinindot nyo po ito, halimbawa, namili na po kayo ng tax form. Sa case po ngayon, yung gagawin natin is yung 1701Q version 2018. Ito po pipindutin nyo. Okay, since kasi nabuksan ko na po ito, meron po kayo, may makikita po kayong button na lalabas dito. Itatanong niya, ipapakonfirm niya sa inyo. Ito ba yung tax, ito ba yung TIN mo, tsaka email ad? Pag tama po yung TIN at saka email ad, i-click niyo po yung submit. Okay? Until, pag okay na yun, pwede niya na ulit itong magamit. Buksan niyo po itong form na to, BIR Form 1701Q, version 2018, tapos pindutin niyo po yung fill up. Okay? Ayan. So, sa pangyayari na to, since ang sample natin is August 1 kayo nag-start, mag-fall na kayo ng third quarter. Okay? 2024, third quarter, amended return, no. Tapos, kung kayo po ay talagang negosyo nyo, hindi po kayo empleyado, ang pipindutin niyo po is single proprietor. Tapos, dito naman po,
kung ano pong applicable sa inyo, ito po pirmahan nyo. Medyo maliit po talaga to, 8%. Okay? Tapos lagyan nyo po yung birthday nyo, halimbawa po, January 1, 1980. Okay? Tapos ang citizenship nyo po is Filipino. Yan. Tapos dito sabihin nyo, no, ang sagot po dito, hindi naman po kayo nag-claim ng tax credit, foreign tax credit. Okay? Tapos punta na po kayo sa next page. Okay? Since inelect po natin yung 8%, ito po ang pipiliin natin, 8%. Okay? Tapos, base po sa sample natin, ang benta mo mula August 1 hanggang September 30 is 3,000. Dahil ginamit mo yung tax rate, yun na magiging basihan mo. So, isusulat mo itong 3,000 na to dito. Okay? So, sa pagsusulat mo ng 3,000 dyan, dito sa number 52, maglagay ka dito ng 250,000. Kasi, ayon sa batas, pag 250,000 and below ang 250,000 and below, hindi ka mapapatawan ng tax. Okay? So, exempted ka for, yun ang exempted ka for income tax. Pero pag lumagpas sa 250,000, yung excess na yun ang subject na matataksan ka. Alright? So, after nyan, i-click mo yung save. I-click nyo po itong save. Pag-click nyo ng save, i-validate nyo. Click validate. Pag nabasa nyo yung validation successful, then click OK. Alright? Pagkatapos nyan, bago nyo po i-click ang submit final copy, dapat po meron kayong kopya nito. Importante magkaroon kayo ng kopya niyan. So, ang suggestion ko po, punta po kayo sa Word. Okay? Tapos dito po sa computer, pwede nyo naman sabihin dito, snipping tool. Yan, snipping tool. Ito po yung simple ha. Ito po yung gamit ko. So, bawat pages po nito, i-snip nyo. Okay? For example, ito. Yan. Okay? Bakit kailangan gawin to? Kasi, dapat po, meron po kayong pruweba na nag-file kayo. Okay? So, as if ito po yung, kunwari, na-snip ko na rin po yan. Sige, snip natin. Ito po yung pruweba na nag-file kayo, tapos, pag halimbawa naghanap si BIR, at least mapapakita nyo na may na-file po kayo. Hindi po kayo, pag wala po kasi kayo napakita, may penalty eh. Parang hindi nila, ang pagpo-prove na nag-file kayo, ang burden po nun, nasa taxpayer, wala po sa BIR. So, ayan. So, in-snip na po natin, no? Okay. Bakit ito ang gamit ko? Kasi, isi-save ko nito sa computer ko, at saka, yan, na-snip na natin siya lahat. Mag-iintay po ako ng pagka-submit ko po nito, meron kasing confirmation ang BIR. I-confirm sa akin na nasubmit mo na siya. Okay, pag pinindot ko po kasi yan, hindi ko siya pipindutin ha, may lalabas sa confirmation dyan. Pag may lumabas yan, i-snip ko rin po yun, tapos ididikit ko dito sa document na yan. Tapos iintayin ko na makatanggap ako sa email na sinabi ko rito. Makaka-receive kasi ako ng confirmation dito sa email na sinulat ko rito eh. Pag nakatanggap akong confirmation, i-snip ko pa rin po yun. Tapos ididikit ko pa rin po siya dito. Okay? Ganon. Tapos, halimbawa may dapat bayaran, so, either magbayad ako sa MyYEG o kaya sa Paymaya. Pero may iba pong video yon para hindi lang po kayo malito. So, ang focus natin 1701. So, ganun po ang proseso. Pero may babayaran nga po at may email kayo matatanggap. Kailangan din nakasnip din po siya dyan para sama-sama po lahat yung mga dokumento nyo na nagawa nyo nga po yung pag-file ng 1701Q. So, i-recap natin ano ang dapat na meron kang dokumento pagka-file ng 1701Q. Siyempre, yung soft copy ng 1701Q. Diba? Yung confirmation na makukuha mo from email. Kung may need kang bayaran, yung support ng payment. Okay? Once you're good, isi-save mo na po ito sa laptop nyo, or kung kung wala kang laptop, i-print nyo, at itabi po nyo, proof nyo po yun.
So, yan. Tapos na ako sa pagbabayad. So, ang next ng bayaran is next year na. Pero hindi na po yung 1701Q ang gagamitin. Ibang phone tax form. It's either 1701A or 1701 kung mix naman po. Alright? See you.